Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, straight to the point na tayo, ha? Which is ang trending word o salita na ata ngayong mga nakalipas na araw walang iba kundi ang salitang traidor na ang pinakamalaking tanong naman ngayon at kung pagbabasihan natin ang mga stock knowledge na meron kayo patungkol nga sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas ay para sa inyo sino nga ba talaga ang dapat na tawagin na isang traidor? Well, okay lang bang i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Well, kung pagbabasihan kasi natin yung naging interview ni dating Senator Trillanes kay Sir Christian, ay dito ay sinabi ni Trillanes na maliwanag na daw sa taong bayan na itong si dating President Duterte talaga ang traidor. Anyway, isummary ko na lang sa inyo itong naging interview ni Trillanes, ha? Well, basically, this is all about kasi sa nangyayari ngayon between Philippines at China. Most especially sa mga pinag-aagawang lugar natin sa West Philippine Sea/South China Sea. Anyway, ayon kasi kay Trillanes, ay ipinahinto daw ni Duterte ang EDCA noon na dapat daw naging counterbalance sana sa China. Well, correct me if I'm wrong na lang mga kapopong, ha? Ang gusto ba na sabihin dito ni Trillanes yung patungkol sa paggawa ng mga military bases ng China noong mga panahong presidente pa ng Pilipinas itong si dating Pangulong Duterte? Pero yun nga lang na ang hindi kasi natin maitatanggi kahit kasi noong mga panahong hindi pa presidente ng Pilipinas itong si Duterte ay napabalita na noon na unti-unti nang gumagawa ang China ng mga military bases doon sa South China Sea na malinaw dito sa website ng Asia Maritime Transparency Initiative na nakasulat dito na since taong 2013 pa ay ang China ay nag-e-engage na talaga sa iba't ibang klaseng dredging activities doon sa South China Sea. Yes mga kapapang, 2013 pa lang halos 3 taon bago pa man naging presidente ng Pilipinas itong si Duterte. Pero base kasi sa aking pagkakaintindi and also correct nyo na lang ako kung mali man ako, ay parang lumalabas kasi doon sa interview ni Trillanes ay parang kung hindi sana tumutol itong si PRRD sa EDCA noon ay sana ay kahit papaano ay makakatulong ito upang hindi natapos yung mga military bases ng China. Anyway, kung babalikan kasi natin halos ilang taon na nakakaraan ay mayroong mga pahayag itong si dating Pangulong Duterte na he threatens to stop EDCA noon. Well, alam niyo naman siguro ang naging relasyon ni President Duterte sa bansang Amerika. Pero ang pinaka-highlight na ata sa akin sa interview ni Trillanes kahapon ay walang iba kundi itong statement niya regarding sa nalooban daw tayo. Yes mga kapopong, nalooban daw tayo. Nalooban daw tayo na ang mismong ginamit daw walang iba kundi itong si former President Duterte na ayon ulit dito kay former Senator Trillanes na 6 o 6 years silang nakapag-establish o nakagawa sila ng mga base dito sa Pilipinas under daw ng Duterte administration. At syempre ang tinutukoy niya na nga dito walang iba syempre kundi itong mga ginawa ng China. Well, yan mga kapopong ang naging summary noong interview ni Trillanes regarding sa nangyayari ngayon sa Pilipinas patungkol sa China. Pero alam nyo ba ang higit kong napansin sa mga nangyayari ngayon? Well, ang isa kasi sa mga posibleng main objective o mission talaga ng China dito sa Pilipinas na posibleng napansin mo rin na posibleng walang iba kundi pag-away-awayin ang mga Filipino. Yes mga kapopong, guluhin at pag-away-awayin nga ang mga Filipino. Na posibleng napansin nyo talaga ito, di ba? Natingnan nyo nga kung gaano nagkahati-hati na ngayon ang grupo sa gobyerno natin. Na minsan sa rami na mga issue dito sa Pilipinas, minsan hindi mo na alam sa kung ano nga ba ang una mong babasahin o papanooring balita dahil sa rami nito sa Pilipinas. Well, dyan pa lang sa pangyayaring yan masasabi talaga natin na nagtagumpay ang China patungkol dyan. Nagtagumpay in terms of pag-away-awayin ang mga Filipino. Na ang tanong naman ngayon, isa ba ito talaga sa mga plano ng China upang maisagawa ang tunay nilang plano dito sa Pilipinas? Na planong unti-unting tuluyang makontrol ang mga isla natin doon sa West Philippine Sea habang nagkakagulo naman ang mga Filipino sa rami ng issue sa ating bansa? Well, may point naman, di ba? Natingnan nyo nga itong statement ng China
regarding sa pangako daw ng Pilipinas na aalisin daw ng ating gobyerno itong BRP Sierra Madre. At noong lumabas naman itong statement na ito ay nagturuan na ang mga politiko dito sa Pilipinas sa kung sino ang tunay na nangakong aalisin yung BRP Sierra Madre. At ano ang resulta nito? Yes mga kapapong, lalo ngang nagkaaway-away ang mga Filipino dahil nga dyan sa isyong pangako na aalisin yan. Napaniguradong habang nag-aaway-away naman ang mga Filipino at nagtuturo-turuan ay posibleng itong gobyerno naman ng China pinagtatawanan naman ng Pilipinas. Pinagtatawanan dahil super effective talaga yung strategy nila na pag-away-awayin ang mga Filipino. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay mayroon pa kayang pag-asa na magkaisa-isa talaga ang mga Filipino? O kung para sa iyo wala man, ano kaya ang maging tunay na solusyon ng ating gobyerno para sa iyo upang mapigilan itong China sa kanilang unti-unting pagsakop sa mga isla natin doon sa West Philippine Sea? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At ito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!